Okay, partner Edelberto. Bali, ang una mo kailangan matutunan is NDO. So, sa online, total, isa ka OFW dati. So, sa group chat, nakikita ko may NDO naman. Mas maganda rin yung video. So, may sinenta ko sino video dyan na NDO, panoorin mo. FB Marketing. FB Marketing, ito yon. So, nandyan na rin. Nandyan na rin siya sa Audi Empire Training Room. So, basahin mo siya. Meron din tayong video. Actually, ito yung basic ng online marketing. Ayan yung video ng in Global Q&A with Online Masters. Ayan. So, panoorin mo din yan. Ilan lang yan sa mga partner ko na na-share ako rin yung knowledge. Then, ASAP, may video din tayo na mas maganda. Kung hindi naman video, yung kahapon na training natin is Read Mode ASAP. Okay? Then last is prospecting. So, meron po tayong two types of prospects. Number one prospect, hot market. Hot market, ibig sabihin, yun yung kakilala mo. So, dahil OFW ka, malamang marami kang kakilala ng OFW. So, marami kang kakilala ng OFW. Marami. So, hot market, OFW. Basta lahat ng kakilala mo sa FB. Hot market yan. Sabihin sila yung kakilala. Second prospect is cold market. Sa cold market, lahat yan yung mga hindi mo kakilala. Friends ng friends mo, cold market yan. Okay? Yung na-add mo lang sa fan page, cold market yan. Basta hindi mo sila kakilala. Cold market. Okay? Tuturo ko sa'yo yung unang-unang prospecting is kung paano mag-prospect. Bukod sa two types of prospect, hot market at cold market, meron din tayong two types of prospecting. Unang-unang prospecting is external. Okay? Sa prospecting, dalawa yan. Isang external at isang internal. Pag sinabing external, ibig sabihin external, nakikita sa labas. Sa labas, external nga, labas, diba? Ibig sabihin, nakikita yan sa timeline mo, sa post mo. Nakikita yan sa mga posting mo. So yan, external yun. Nakikita sa newsfeed nila, external yun. Okay. So, ang tuturo ko sa'yo, external, paano yung umpisa sa external? So, syempre, alam mo na yung basic, kailangan ang pinopost mo rito, puro positive lang, puro in global. Okay. So, paano ba prospect sa external? Number one, etong newsfeed, ang tuturo ko sa'yo is flyers. Flyering. Kita ba, partner? Flyering. Ang flyering, ito yung mga pinopost mo sa timeline mo. Okay? So, yung flyering, dito yung nakikita. Punta ka sa newsfeed mo. Yan. So, lahat ng nakikita mo sa newsfeed mo, yan. Mga advertisement yan. Pansinin mo to. Ayan. Airbnb. Breakfast in bed, diba? So, ano siya? Isa yung services na ina-advertise. So, tayo, ang ina-advertise natin is yung negosyo natin. Kagaya nito. Oh, in-advertise niya yung sarili niya. So, ang Facebook kasi, negosyo siya eh. Diba? Kung gusto mong maging nonsense ang negosyo mo, post ka ng mga nonsense. Kung gusto mong lumago ang negosyo mo, yung Facebook mo, gamitin mo sa business. Post mo regarding sa business lang. Kagaya niya, may pinost ako kanina. Ayan, nasa radio station. Nasa radio station kami, pinost ko yan. So, kung sino man makakita niyan, magiging interesado. Lalo na't kung kakilala ko, so makikita nila, ba, ganyan, etc. Yan. So, pinopost ko regarding puro sa global. Yan. So, newsfeed. Lahat ng mga pinopost mo dyan, kagaya nito, Tim Kramer. Bakit ang Tim Kramer sikat? Pero ang pinopost nila is lifestyle nila. Tama, yung ginagawa nila. Minsan, nonsense. Pero ba't sikat? Dahil sa Facebook, merong fan page. Tama. So sa fan page, kung ano yung pinopost nila regarding sa buhay nila, kaya sila sumikat. Ngayon, ang Tim Kramer, ang daming advertisement. Diba? In-advertise nila yung sarili nila sa Facebook. Ngayon, nagkakaroon sila ng mga endorsement. Marami silang commercial. Diba? So kumikita sila ng pera. Nag-start lang sila sa Facebook. In-advertise nila yung anak nila. In-advertise nila ng sarili nila. Sumikat sila. Lalo silang yumaman. So tayo rin, syempre, wala naman tayong capability na i-advertise natin yung sarili natin sa
media or sa TV. Tama? So tayo, ang kaya natin is i-advertise natin yung sarili natin o yung negosyo natin sa Facebook through posting sa timeline. Okay. Kaya ipapost mo about Global, mga positive news sa Global, lahat, etc. So, yun yung mga, yung ginagawa mo everyday. Diba? Lalo na kung related siya sa business, post mo. So, yun yung external. Post, makikita yan sa newsfeed. Okay? Yan. So, ngayon, yun yung external, makikita sa newsfeed. Okay. So, ito, pakita ko sa yung newsfeed ko. Siyempre sa external, number 1, kailangan maganda yung profile picture mo. Maganda, profile picture, maayos. Cover photo mo, maayos. Okay? Tapos, bukod sa cover photo, saka sa profile picture, pansinin mo yung mga profile picture ko, makita ko yung akin ha. So, dyan naka-formal. Mas maganda formal. Kasi negosyante ka eh. Okay? So, maganda formal. Yan. Regarding puro sa business. Wala akong profile picture dyan na gusto ko lahat maayos. Yan. Dapat negosyo. Yan, kagaya niyan, nagpa-picture ako sa Nigeria, saka sa isa sa Saudi. Diba? So kahit sino makakita ng profile ko, diba? May ganyo. Yan. So maganda profile picture mo. Bukod sa profile picture mo, dapat meron din dating ang cover photo mo. At yung mga cover photo na ginawa ko, kagaya na to, nasa radio station. Dream house ko, nilagay ko dyan. Yan, about in Global. So, cover photo mo maganda, may dating maganda, maraming tao. Ayan. Kung OFW ka, walang problema. Ayan, pwede ganyan. Ayan, dating in Global. Okay. So, cover photo. Okay? So, makikita rin yan sa timeline mo. So, bukod dyan sa album. Dapat ang album mo organized. Paano yan? Meron kang album regarding sa Global. Yan, meron kang album na in Global. Kagaya niyan, yung mga trips ko sa Hong Kong trip, Singapore, yung mga activity na in Global, lahat yan naka-album. Ngayon, kung ikaw OFW ka, kagaya niya, nasa Jeddah ka, anong ipopost mo? Album. Post ka ng dream board. Yan. Bukod sa meron kang album sa work mo as a Jeddah, advantage mo dahil OFW ka, mas maganda yung magtiwala pag OFW, post ka rin. Ano yung mga goal mo? Ano yung mga pangarap mo sa buhay? Gawa kang album. Marunong ka bang gumawa ng album? Yan. At least advantage mo, marunong ka na. Yung ibang tinuturo ako talaga from scratch, walang alam. Diba? Pero kumita. Lumaki grupo. So ayan, gawa ka ng album mo. Kagaya ko, ito yung last na album ko, nakalagay dyan 3 to 5 years from now. So, condo, bahay, house and lot, kotse, kalahati niya natupad na. Gawa ka ng album mo, ultimo, yun yung mga basic, di ba? Dream house mo, dream family, dream wife mo, wala ka pa asawa, etc. So, dapat marami kang album na nakakaengganyo. Gawa ka rin ng album ng mga successful na tao sa Global. Okay? Yung mga, kagaya na ito, gumawa ko ng album na, saan yun? Young Millionaire Buddies. Post mo yung mga business partner mo sa Global, mga top earner. So, makikita nila, di ba? Kahit ako nga, wala akong kasama picture nila dyan, pero pinost ko. Nakatulong niya sa pag-iengganyo. Okay? So, kung makikita mo yung profile ko sa timeline ko, external, puro regarding sa Global yan. So, isa yan sa mga technique na ginagawa ko sa external marketing.